mo yung buhol-buhol na yan, di ba? Kaya yan ayusin ng Panginoon. Because God, for God, all things are possible. Naalala ko tuloy yung, sitwasyon ni Thomas nung nag-resurrect ng Panginoon. Then, anong sabi ni Thomas? Maniniwala lang kung nakita ko siya. Di ba? Pero sabi niya, sometimes we, as a human, we always base our judgment on what we see. Diba? Ang sinasabi ko sa inyo, diba? What is the opposite of faith? Ano ba ang kabaliktaran ng pananampalataya? Some of them, sabi nila, is a fear. No. The opposite of fear is what you see. Diba? That's why many scientists believe that before they believe, they need to see something. Ano sabi ng Panginoon? Diba? Believe first. Diba? And you will see. Diba? Maniwala ka muna at doon mo makikita. That's the meaning of faith. Why we are here every Sunday? Because we are believing something that time will come, God will empower our family. Ayun po ba? Hindi ba sa panahon na gusto natin, sa panahon na gusto ng Diyos. Kaya tandaan natin, may gagawin at gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kailangan lang manatili tayo maniwala sa Kanya. Praise the Lord. So, alam ko, we have a lot of testimonies that we need to testify. But, gusto naman yung iba, para naman magkaroon tayo ng mas suspense ng mga experiences sa Panginoon. So, ngayon po, ang ating mensahe pa rin nakasentro sa Kapaskuhan or sa Christmas. And let's open our Bible in Matthew chapter 1, verse 22. This verse is very familiar pag sasapit ang Kapaskuhan or ang Christmas dahil ito ay laging nababanggit, ito ay laging nakikita, na-illustrate sa mga sa pagdiriwang po ng Christmas. Okay, so open our Bible in Matthew chapter 1, verse 22. Say amen po, panandun po tayo. Ayan. Ating pong sabi-sabi na basahin, sabi doon, in verse 22, all this took place to fulfill the Lord had said through the prophet. Ano sabi doon? The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him, Emmanuel, in which means God is with us. Naalala ko yung sinabi ng Apostle Paul, na if God is with us, who can be? Can you imagine, it's the pride of the Christian that God is with us. Sana, i-remind natin yung ating mga sarili na when we are undergoing very difficult situation, remind yourself that there is an Emmanuel beside you. Na mayroong Diyos kang katabi. Na sinasabi ng mga, if God is before us, who can be against us? Remember that word of the Bible, we need to believe first. Then, we will see. Kailangan maniwala. Di ba sabi nga ng Romans chapter 10 verse 17, ang paniniwala raw po ay nagsisimula sa puso. Di ba? Believing start from the heart. That's why the changes of ang pagbabago ng isang tao ay nagsisimula talaga sa puso. And believe in your heart that the Lord Jesus Christ is risen from the dead and you will save. Now, it's not just about a mental assessment, but it is about from the deep from our hearts. Kasi alam din ng Diyos kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya o wala. Amen ba? Kaya sinabi niya doon sa kanyang parable sa kanyang pagbabalik. Alam niya yung tupa at alam niya yung kambing. Di ba? Sabi sa kanyang pagbabalik, ihiwalay niya ang mga tupa at ihiwalay niya ang mga alam ng Diyos kung sino may pananampalataya sa Kanya. Maybe we can fake the other people, the mga kapwa na
mananampalataya. Pero ang Diyos, alam niya kung sino talaga yung may totoong pananampalataya sa Kanya. At ang mga tao may pananampalataya sa Diyos, sila mismo ang nakakapagpatunay na may Diyos. Amen po ba? Why? Kasi yun lang naman yung connecting factor na sa Panginoon, yung faith natin. Because without faith, it is impossible to please the Lord. Kaya, ito pong ating pag-uusapan ngayon is isang napakahalagang tagpo sa Biblia na kung saan ang salitang Emmanuel. Alam ko nung Saturday kahapon, na-share to ni Sister Joby. And thank you for that sharing. Na sa ating pagdiriwang po ng Pasko, no, Christmas, ma-remind po tayo ng Christmas ay isang pagpapalala sa atin na ang Diyos ay sumasa atin. Amen po ba? As we celebrate this Christmas season, sana maranasan natin, mismo maramdaman natin, Lord, you are with me. I've been through many trials, temptations, dami mo ng pagsuot dinaanan. Pero sana ma-remind natin na those ups and downs of our life, God is there and God is with you. Diba sabi niya, He will never leave you nor forsake. Tapat ang Diyos. Hindi nagbabago ang Panginoon. Maybe minsan, hindi natin nararamdaman in our own feelings because hindi nakabase sa feelings ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos, inanatili yan. Nakailang ikot na ba ang earth sa sun? The same ang salita ng Panginoon. Tapat yan. Hindi nagbabago. Because God never change. Ano na kailangan natin? We need to believe. Yan lang yung hamon ng Diyos sa atin. Parang kumbaga sa panahon na yan, handa ka bang maniwala sa akin, anak? Parang ito yung parang challenge question ng Diyos sa atin. Are you willing to believe to the Lord? Handa bang paniwalaan ang kanyang salita? And pag handa ka na, at nagsimula sa puso mo yan, sabi ng Panginoon, the next thing na mangyari sa iyo, then you will see. So ito pong word na Emmanuel actually, in Matthew chapter 1 verse 22 to 23, ito po yung fulfillment ng ating Panginoong Jesus from the book of Isaiah. Para mas maintindihan po natin yung kwento, no? Puntahan po natin yung Isaiah chapter 14. Chapter 7, I should say, verse 14. Kasi po, dito po kinuha ni Matthew yung kanyang pong quotation from the Old Testament at sinabi niya na ang ipapanganak ngayon ng isang berhen ay walang iba kundi si Jesus. At yung Jesus na yan, which is the other name of Jesus, is Savior, is become the Emmanuel. Bakit ba merong ganitong pangyayari sa Biblia? Bakit ba lumabas yung word na Emmanuel sa Isaiah chapter 7 verse 14? Para mas maintindihan mo din mga Bible, I want you to understand the context of this word. Para makita natin, kaya pala may Emmanuel. Ito pala this is the reason why Emmanuel occurs. Umpisahan ko po yung verse 1 ng chapter 7 of Isaiah. Sabi doon, when Ahaz son of Jotham, the son of Uzziah, was the king of Judah, King Rezin of Aram and Pekah son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. So, makita mo dito sa kwento, no? Judah, isa lang po siyang maliit na kaharian. At nilusob ng dalawang kaharian. Ito kasi yung panahon nila, ito kasi yung uri ng labanan. Sinasakop talaga nila yung mga hari. So, when the power king you are, the many kingdoms you conquer. So, ano nangyari? Sabi dito, hindi nila na-conquer ang Judah. And verse 2 said, now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim, so the heart of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind. Ngayon, nung hindi natalo ng dalawa, may nakipag-allied na naman na isa. They are na-experience na ba yan na una, isa lang kaaway mo,
Tapos nag-alay, tapos naging 5 na sila. And they are now attacking at you. Di ba? Ano nararamdaman mo? Di ba? Masakit yun, di ba? Pero sa buhay ng mga Israel during that time, hindi lang masakit sa kanila. It is a loss of their hope. Katapusan na ng kanilang buhay. Tapos sila po ay nakugkob ng isang kaharian, it is the end of their life. Ganun po sila. Ibig sabihin, during the time, they are in the midst of distress, confusion, hopeless. Baka wala silang magawa na kasi bakit? Parami ang kalaban nila. Then, ito yung maganda in verse 3. Then the Lord said to Isaiah, during that time, ang isang propeta po ang tawag niya is the mouthpiece of God. Para maintindihan ng mga tao ang mensahe ng Diyos, pinapadaan niya sa mga propeta. At ito ngayon, sabi ng Panginoon, then the Lord said to Isaiah, go out, you and your son, Jehu, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool, on the road of the washerman's field. Say to him, okay, bakit doon imimit ni Isaiah yung hari? Doon sa patubigan. Because this moment, in-inspect na ng hari kung sasapat ba yung supply ng tubig pag nagsimula na ang digmaan. Kaya, nandoon po yung hari. At ano yung mensahe? Ito po yung mensahe ng Panginoon. Sabihin mo sa kanya, say to him, okay? Ito yung sabi ng Panginoon sa hari. Through Isaiah, be careful. Maging maingat. Sabi na ngayon. Ito maganda, be calm. Para ang hirap yata maging kalmado sa gitna ng tensyon. Tama? Pero ito kasi yung mensahe ng Panginoon eh. Yung sabi doon, don't be afraid. Remember itong Judah, they are now attacking by 3 kingdoms and bigla mo marinig, don't be afraid. Ano yung pwedeng panghawakan ni King Ahaz para hindi siya matakot? Dito papasok mo yung tawag natin na if you want to say something to the world, you need to believe first. Amen? So dito, parang sinasabi ng Diyos kay Ahaz, it start Ahaz to believe on me. Then, you will see. Tuloy natin yung kwento. Then sabi dito, do not lose heart because of these 2 smoldering stubs of firewood, because the fierce anger of Rezin in Aram and of son of Remaliah, Aram, Ephraim, Remaliah's son, have plotted your ruin, saying, let us invade Judah, let us tear it apart and divide it among ourselves, and make the son of Tabeel king over it. So ano sabihin? Sinabi ng Diyos kay King Ahaz yung plano ng 3 hari na ito. Because remember, Judah is the center of worship during that time. Hindi papayag ang Diyos na iba ang hari. Makikialam ang Diyos sa buhay ng mga taga-Judah. Parang ganito tayo nga, di ba? Hindi papayag ang Diyos na talunan ang kanyang anak. Amen ba? Yes, maraming umaatake siya. Maraming nag-down sa'yo. Pero tandaan mo, hindi papayag ang Diyos na naiting ka na lang. Kaya nga para ikaw ay magkaroon ng matinding pananalig sa Panginoon, you need to believe first and you will see. Ito ngayon yung sinasabi ng Diyos. Okay? Then, tuloy natin para mas makita natin yung reason bakit nagkaroon ng Emmanuel. Ano sabi doon? Yet this is what the sovereign Lord says. Sabi ni Isaiah kay King Ahaz, it will not take place. It will not happen. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is only risen within 65 years. Ephraim will be too shattered to be a people. Sinabi na ng Panginoon kay Isaiah, sa timeline ng Panginoon, Isaiah, ang kwento ng mga ito tapos na sa akin. Diba? Tuloy natin, para mas maintindihan natin. Verse 9 said, the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, ito na naman.
maniniwala sa akin, Ahaz, wala kang makikitang himala. You see si Lord, no? Para bang, sinasabi niya, Ahaz, the secret of your success is between in your heart and faith. Kinuwento ko na, sabi ni Lord, no? Kinuwento ko na, wala na. After 65 years, wala na yung mga yan. Yung mga kaharian na nakatake sa'yo, after a few years, babagsak na sila. Ngayon, Ahaz, one thing that I want you to understand, firm in your faith. You see? Tinapos na ng Diyos yung kwento. Kumbaga yung ating success sa buhay, sa paningin ng Diyos, tapos na mga kapatid. Isa ka na managumpay na anak niya. Amen po ba? Ang kailangan mo lang maniwala. Tumayo sa pananampalatayang pagkatawag mo sa Kanya. And sometimes, doon tayo minsan, medyo sumasablay. No? Just like Peter, no? Sabi niya, Lord, I wanna go with you. Kasi nakita niya si Lord na naglalakay sa tubig. Siguro parang tingin ni Peter, parang, okay si Lord, na medyo Japormo siya, naglalakay sa tubig. Parang namin siguro, Lord, I'm gonna go with you. Ano sabi ko? Sabi ni Lord, oh, come. Kasi nga, nakita niya si Lord, and there's siyang faith. Naglakad naman siya. But, when Peter feel the rushing water and the wind, ano nangyari sa kanya? Yung rebellion, lumulubos sa tubig. Parang tayo ngayon, di ba? Parang minsan, di ba? Grabe Lord, pinagpalang mo ako ngayon, di ba? Tuwan-tuwa ka, di ba? Ramdam pa siya ng Panginoon. May biglang dumating na problema. Yung isang pamilya mo tumawag sa'yo, nanay, auntie, uncle, kapatid, kailangan din ng pera kasi ganito may nangyari. Naku, yan na. Di ba? Parang Peter na unti-unti nawawala yung pananampalataya. Lord, akala mo makapagyarihan ka. Di ba? We try ask question of the Lord. Kaya natin alam, God used those situations to validate your faith. Kung maniniwala ka ba talaga sa Kanya o hindi. Tulad din yung kwento. Para mas madig natin, ba't nagkaroon ng Emmanuel? If you do not stand firm in your faith, sabi niya ganyan, you will not stand at all. Sabi ng pagpagsak mo, Ahaz, it's not about how many kings that attack you. Ang pagbagsak mo is about on how you stand on your faith. Grabe, no? So, ibig sabihin, it doesn't matter kung 10,000 pala ang atake kay King Ahaz. It doesn't matter kay Lord. Ang mahalaga kay Lord, how do you stand in your faith? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pala problema kung napakarami mong problema. No? The problem really is not the problem of many problems that you have. The problem is on how you stand on your faith in the midst of the problem. Ito na yun. Again, the Lord spoke to Ahaz. Ask the Lord your God for a sign. First, validation. Si Lord na mismo ang nagsabi kay Ahaz, parang hindi ka pa naniniwala talaga. Ano? Sige, humingi ka ng isang sign. Whether in the deepest depths or in the highest heights. Kung humingi ka ng sign sa pinakailaliman ng dagat, sa pinakamataas na bundok, humingi ka lang. Sabi ni Ahaz, but Ahaz said, I will not ask. Can you imagine that? Oh, hindi ako hihingi. This is the sad story. Si Lord na nagsabi, anong gusto mong himala, gawin ko sa'yo. Hindi mo sabihin, wala akong hihingi mo. Pero si Lord, hindi pa rin natapos doon. I will not put the Lord to the test. Eh, sinabi na nga ng Panginoon, di ba? He's now giving you the privilege to say something in a sign. Pero ano sabi ni Ahaz? Hindi mo hihingi. Hindi kita susubukin, Panginoon. Then sabi sa verse 7, Then Isaiah said, Here and now, sabi niya ganyan, You house of David, it is not enough to try the patience of men. Will you try the patience of my God also? Sabihin po ang mga tao nga nasusubukan mo yung kanilang ginagawa sa iyo.
because during this time, King Ahaz is trying to ally to the king of Babylon, Assyria, the king of Assyria. Doon niya inaasa yung kanyang kaligtasan. Then sabi sa verse 4, it said, therefore, eto na yun, the Lord Himself will give you a sign. Okay, ayaw mo magkaroon ng sign, but ang Lord mismo magbibigay sa iyo ng sign. Sabi doon, the virgin will be a child, and he will give birth to a son, and will call him Emmanuel. Dito na ngayon lumabas yung salitang Emmanuel. Ibig sabihin, the word Emmanuel, lumabas siya in times of hopelessness, in times of distress, in times of in times of commotion. Doon lumabas po yung word na Emmanuel sa buhay ng Judah. Parang sinasabi ng Panginoon, Judah, don't worry. Maybe ngayon yun naiitin na, but my sign to you, I am with you. Di ba ang sarap, no? Si Lord yung nag-initiate na samahan ka. Amen ba? Si Lord na yung mismo nagpresenta. Nasasamahan ka niya sa anumang laban ng ating buwan. Tuloy natin. Sabi na, He will eat cuds and honey when He knows enough to reject the wrong and choose what is right. Ano yung ibig sabihin ito? Yung bata raw ay kakain lang ng yung pulot-pukyutan, and kung alam niya na raw yung i-reject yung wrong, what is wrong, what is ibig sabihin, at the age of accountability. Sa Hebrew, ano ba ang mga age of accountability? The age of 12. Yan, ang bata nakakuli sila ng tama o mali. Ibig sabihin, God is giving them the time before the boy knows enough to reject what is wrong. Ibig sabihin, bago niya maabot yung time of accountability, sabi nito, the Lord, the land of two kings you dread will be laid waste. Bago pa yung bata lumaki at maabot yung age of accountability, yung dalawang hal nagbabanta sa'yo, wala na sila. How firm the Lord of word to Ahaz. Ganon ka-firm ang salita ng Diyos sa buhay ni King Ahaz. Napaka-firm. Wala na sila, Ahaz. The Lord will bring on you and your people and on the house of your father a time unlike any since Ephraim broke away from Judah, and He will bring the king of Assyria. So ano po yung sinasabi ito about the Emmanuel in the time of Isaiah? Emmanuel, during the time of Isaiah, it is the message of hope. Isang mensahe ng matinding pag-asa. Alam mo, lahat naman tayo pag-asa, pero iba kasi yung pag-asa na makukuha mo sa Diyos. All of us umaasa, di ba? Yan na po yung inasahan natin na hindi nangyari. Di ba? Minsan nga yung ating pag-asa, di ba? Yung kanilang forecast minsan hindi nangyayari. Uulan sa ganitong araw, no? Naghanda ka pa ng payo, paglabas mo kaya init-init, di ba? So, pinaasa ka lang, may pag-asa. But you know what? The Lord is clearly, pinakita na ng maliwanag kay King Ahaz kung ano yung kanyang magiging buhay sa panahon na yon. At ang sign na siya ay magtatagumpay sa kanyang buhay through a child born by a virgin. And that child will call his Emmanuel. Kapag yung bata na yon ay lumalaki na, makikita ng mga tao, itong batang ito, sign ito na sumasang-atin ng Diyos. Yun yung kanilang pagkakaunawan. Na habang lumalaki yung bata niya, nakikita ng mga tao doon during the time, ay ang batang yan, sign yan na ang Diyos ay sumasang-atin. And that prophecy from the book of Isaiah quoted now by Matthew. Do you think this a coincidence situation? Ang tawagan ng mga Bible stories to double prophecy. Kasi nga yung virgin birth and from Isaiah is nangyari yun eh. Na-fulfill na yun eh. Then Matthew quoted again
that verse from Isaiah chapter 7 and that son na sinasabi niya rito ay hindi na siya yung kailangan pang lumaki na katulad sinasabi ni Isaiah. Ito na yon, which Jesus Christ Himself. Ibig sabihin, when Jesus Christ came to the land of Judah, the same situation just like Isaiah. Magulo. Wala silang pag-asa because they are under the Roman Empire. Ang mga tao lang, nabubuhay lang sila kung ano yung meron sila. Hopelessness. Rejection. Yun yung time dumating ang Panginoon. Kaya dumating siya ng gabi just to illustrate how darkness the mind of people during the time. Di ba? Pag magulo ang isip, pag malabo ang isip, pag madilim ang isip, walang nagagawang maganda. Kailangan ng ilaw. Yan ang pagdating ng Panginoon. So it means, Emmanuel is the anchor of hope. Ayan mo ba? Ito yung isang magandang ating makita as we celebrate this season, na meron tayong dakilang pag-asa. Maybe hindi mo naman na-hit this year yung gusto mong ibon, but don't worry. Meron kang dakilang pag-asa pa rin. Amen? Hindi ka pahilugi. Why? Because you have the greatest hope in you, in which Emmanuel, God is with you. Hindi natin alam kung kailan ka pagpapalain ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan niya ibubuhos ang blessing sa'yo. Maybe, bakit nga until now, yung blessing natin parang, alam mo yung tulo lang ng ulan? Maybe, kailangan natin balikan yung ating faith sa Kanya. Because sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please the Lord. Are you standing in your faith right now? Totoo ba talaga na even in the midst of difficulty, you are grounded in your faith? Kung ikaw ay lumakad pabalik, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, hindi pa handa ito sa mga blessing ko. Kasi bumalik pa. Di ba? Pero kung ikaw, stand pa sa panampalataya, in spite of those situations, ang Diyos din ang mag-affirm na tama ang ginagawa mo. Maghintay lang tayo mga kapatid. Be patient to ourselves. Huwag nating ilagay sa schedule si Lord. Amen ba? Lord, kailangan na next year talaga magdadayet na talagang isisihin mo na. Wala natin ganun si Lord, no? That's not how the Lord works. If you want something to the Lord, just go for it. May nararamdaman ka o wala, maganda sitwasyon mo, hindi, just go for it. Then the breakthrough will come. Sabi nga ng aking mentor noon, ano ba Rafi ang ibig sabihin ng breakthrough? Sabi niya ganyan, merong isang napakalaking bato dyan at may dala kang maso. Minamaso mo, pero walang nangyayari. Pero dahil sa paulit-ulit na maso mo, naka 1,000 maso ka, namulat ka, may crack. Ang tawag dyan, breakthrough. Minsan ganoon din tayo sa ating faith. Dapat, sige lang, diretso lang. Walang nangyayari, pastor, parang wala na, diretso lang. Wala pa rin, pastor, diretso lang. Hanggang sa iyo, pagsusunod sa Panginoon, nagkaroon tuloy ng liwanag sa daan mo. Ang tawag yan, breakthrough. Amen? At yung breakthrough na yan, diyan na ang turning point ng buhay mo. Diyan na magsisimula ang Diyos na ipakita kung sino yung sinunod mo, kung sino yung pinaglaanan mo ng oras mo. Kasi bakit? Hindi sasayangin ng Lord yung mga luha mo, yung oras mo, yung pagod mo, yung lahat ng oras mo, ibinigay mo sa Kanya, hindi sasayangin ng Diyos yan. Kayang kapatan ng Panginoon yan. Kailangan na natin manatili. Amen. So I will give you 4 na bagay lang. Sorry, bibilisan ko lang ito. The sign of Emmanuel that He is really the anchor of our hope. Ano ba talaga yung sign, Pastor? That the Emmanuel is the anchor of our hope. 4 na bagay lang. And I use the acronym sign. Number 1 is the sign of God's faithfulness.
The word Emmanuel is the sign of God's faithfulness. 1,000 years ago, may nangyaring hula kay Isaiah at na-fulfill yan in Matthew. Gaano ka-faithful ang Panginoon. Amen? He is faithful, di ba? Tinupad niya ang kanyang pangako. Sino rito ang mga napangakuan na? At lahat ng mga pinangako ay napako. Ganun talaga. Sabi nga, the mother of failure is expectation. Kaya pag may nangako sa inyo, huwag tayo mag-expect. Kasi pag hindi nangyari, masakit. Katandaan natin, pag ang Diyos ang nangako sa iyo, mag-expect ka. Kasi bakit? Gagawin niya ang kanyang salita. Why? Because that is God's faithfulness. He is faithful throughout generation. The sign of God's faithfulness is vividly displayed in Isaiah chapter 14 and Matthew chapter 1 verse 22, where God promises a miraculous birth, a virgin conceiving and bearing a son, and call it Emmanuel. Imagine, nabuntis ang isang birhen na walang kasamang lalaki. Himala po yun. Ano sabi ng Bible? At sila ay pinalimliman ng banal na Espiritu. It is a miracle. Ibig sabihin, God's faithfulness is a miracle of God sa buhay natin. Grabe, Panginoon. This prophecy demonstrates His unwavering commitment to His covenant with humanity. Ang Diyos kasi ang nagsabi na magkakaroon ng katubusan ang sangkatauhan at pinufulfill niya yun until now. At ang katunayan niyan sa buhay ng ating Panginoon. Commitment ni Lord yun. Pag sinabi ni Lord na pagpapalain ka niya, pagpapalain. Commitment ni Lord yun eh. At hindi mababago yun. Pero pwede niyo akong tanong, Pastor, ba't maraming mga Kristiyano, mga tao, ganito ang buhay? Tanong natin sila. Maybe tanong, are you stand firm in your faith? Totoo ba talaga na ikaw ay naninindigan sa pananampalataya at iligasyon ng Panginoon? Because the Bible said, in order for you to see, you need to believe first. Yan ang formula ng Lord. If you want to be blessed, spiritually, emotionally, and everything, you need to believe first, and you will see. Kapag sinabi ni Lord na talon, kahit na wala nakikita, Lord kasi ang dilim eh. Si Lord sabi talon eh. Are you willing to jump? Sabi nga, if you cannot see the hands of God in your life, trust His heart. Because His heart is loving. Hindi pwedeng magpahamak ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Wala pong napapahama sa pagmamahal ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos na diretso lang, sunod lang, magtiwala tayo sa kanyang puso. Na ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal para sa atin. So this prophecy demonstrates His unwavering commitment, His covenant with humanity, offering hope and salvation despite of human failures. By sending Jesus Christ, God fulfilled His promise, bridging the gap between the heavens and the earth. This act assures us that His steadfast love, reliability, and presence in every circumstance. God is reliable. Sa gitna ba ng matinding sitwasyon natin, ano ang pwede mong pagkatiwalaan? Dapat ngayon matutunan tayo ang Diyos. Amen. Ang Diyos po ay pwede mong sandalan sa sitwasyon na kung saan feeling mo wala ka ng pupuntahan. God is reliable. God's faithfulness is not merely a concept, but a live
reality, evidenced by His actions throughout history and His continued guidance and provisions today. Ano sinasabi sa Psalms 119 verse 90? Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and its endure. Ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang katapatan ay namamayagpag dito po sa kanyang sanlibutan. Since the beginning of the creation until now, He sustained His creation. Amen po ba? Hindi nabawasan ang hangin sa earth simula nung kinreate niya ang earth. Hindi naging 20%, 5%, 10%. Although ang humanity, sinisira nila ang creation ng Panginoon that causes now imbalances sa ating planeta. Kaya may mga global warming na nangyayari, di ba? Sa mga production ng mga companies, sa mga maraming mga mga pabrika na naglalabas ng mga usok ngayon, butas na po ang ating ozone layer na nilagayan ng Panginoon para sa ultraviolet of light ng sun na hindi tayo magkaroon ng cancer. Ano ba yun, no? God is protecting us from any harm bago niya ilagay ang tao. Anong ginagawa ng tao ngayon? Sinisira nila ngayong creation. Pero titignan po natin sa kabuuan, in eye view, makita natin kung paano ang Diyos napakatapat niya sa kanyang sanlibutan. God's sign, faithfulness. The next is, ano pa yung sign that Emmanuel is the anchor of our hope, is the infallibility of God's promises. God's promise never fails. Amen ba? Alam niyo po ba na sa Bible, sa almost 3,000 hula sa Bible, prophecy, 2% na lang ang din nangyayari. At yung 2% na yun is not a major prophecy. Lahat ng hula from the Old Testament to the New Testament ay nangyari na po. Pinulfill na ng Panginoon. Pinapakita nila na pag may sinabi siya, gagawin niya. Kaya masarap panghawakan ng salita ng Panginoon. Amin po ba? Kaya ang sarap, no? Magkaroon tayo sana araw-araw. Kaya natin mag-memorize tayo ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Lord, because you are faithful, you said in your word that blessed are those who trust in the Lord. Sana meron tayong ganun mga testimony, mga sinasabi natin mga sarili. Kasi bakit? Ang salita ng Diyos ay totoo. At hindi pa nagkamali ang kanyang salita. The infallibility of God's promises reflects His unchanging nature and absolute truthfulness. In Isaiah chapter 14, God promised the birth of Emmanuel, which is fulfilled centuries later in Christ Jesus in Matthew chapter 1, verse 20, proving that His words are unfailing. Totoo ang Panginoon pag nagsalita po siya. Pag may pangako siya, totoo po ang Diyos. Kasi bakit? Gusto niya patunayan sa atin. Kasi karapat dapat pagkatiwalaan. Amen po ba? Di ba masarap pagkatiwalaan ang mga tao totoo ang kanilang mga pangako? Kasi yung taong lagi na lang, pag may sinabi, hindi nangyayari. May tiwala ba tayo sa mga taong gano'n? Di ba? Hindi, di ba? Tayo ng mga tao na lang, di ba? May mga kaibigan tayo na nangako siya, next Christmas na ibibigay mo talaga yung gusto mo. Lumipas ang 10 Christmas, walang naibigay ni isa. Di ba? Kaya sa panglabing isa niyang pangako, maniniwala ko ba? Ay, hindi, lalamunan na naman yan. Di ba? Alam natin na pag tayo pinangakuan at hindi ginawa, masakit. Ano po ba? Alam ng Diyos yun. Kaya nga si Lord, pag may sinabi siya, hindi kanya bibiguin. Kasi alam niya ang masaktan. Hindi
sa atin minsan, kung galing ay paniniwala ng mga pangako. Amen ba? Pangako magandang buhay, magandang ipon, magandang sweldo, everything maganda. At the end of the day, kita natin, parang wala naman tayo naging maganda. It's time for us now to prioritize God's Word sa buhay natin. Why? Because God's Word never fails. Maybe yung mga taong nangako sa atin, maybe yung mga taong paligid sa atin, nakilala natin, hindi sila naging totoo, or hindi nagkatotoo yung mga iniisip natin, yung mga plano natin, tandaan mo, ang salita ng Diyos ang totoo. Yan ang pinakaalas natin sa mundong ibabaw. Amen po ba? Ang salita ng Panginoon ay totoo. God's Word never fails. Sabi niya, di ba, heavens and earth will pass away, but my Word will not. So, kaya bilang mga anak ng Diyos, ito dapat yung sandata natin sa mundo nito. Kaya nga dapat ang sa Kristyano laging masaya kahit maraming problema. Kasi bakit? Mayroong isang nangako sa kanya at siya ang mangyayari. Yan ay ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, it is joy to those who are meditate the word of the Lord. Diba sabi sa Psalm chapter 1? But his delight, no, is meditating his word day and night. And he's like a tree planted in a stream of waters, sabi ng Bible. Imagine, pinapakita doon ang buhay ng isang Kristiyano pag ang isang Kristiyano talaga ay nananatili at buhay sa kanya ang salita ng Diyos. Ang mga doon sa verse na yon, whatever he does, prosper. Bibigyan tayo ng kaya ng Panginoon na hindi kaya ito ang kayahan ng mundo ito. Yung kaya na yun, ang pag ginawa natin, papapalaan tayo ng Panginoon. Ganyan po kabuti ang Diyos. Sabi ko kanina, when you cannot see God's hand in times of desperation, destitution, and desolation, you can trust His heart. Meron kami sinasabi sa theology, we can trust God truly, but we cannot understand Him fully. We can trust God fully, but we cannot understand Him. We can trust God truly, but we cannot understand Him fully. Because God is sovereign. Pero pwede siyang pagkatiwalaan. The scripture shows that God's ability to fulfill what He declares, regardless of time and circumstances. Pinakita dito sa buhay ni Ahaz. Sa gitna ng kanyang sitwasyon, pinulfil niya ang pangako niya kay Ahaz. Sabihin, hindi nakabase para sa sitwasyon ang pag-fulfill ng Panginoon. Nakabase sa kanyang kalooban. Baka in the midst of your desperation, in the midst of your problem, diyan na para i-fulfill ni Lord ang kanyang pangako. Kaya maghintay-hintay mo tayo. Ganun po ba? Stand up, hold the promise of God na totoo ang Panginoon. Huwag tayong kumaliwa, huwag tayong kumanan, focus on the Lord. Kaya sabi ng Bible, fix your eyes upon Jesus because He is the perfecter of our faith. The infallibility of God's words offers believers assurance and hope. Knowing they can trust His word completely, God's promises provides a firm foundation for faith, demonstrating that He remains faithful to His covenant and unshaken by human limitation. Walang pwedeng magpabago sa salita ng Panginoon. Walang tao pwedeng baguhin ang kanyang itinakda. Kaya sa Satanas, hindi kanyang baguhin yan. Kung ano yung sabi ng Bible, kung ano yung kanyang binuksan, walang pwedeng sarado. At kung ano yung sinarado ng Panginoon, walang pwedeng kaya pag may sinarado ng opportunity sa'yo, huwag ka nang magpumilit na buksan mo. Di ba? Pag may binuksan ng opportunity, samantalahin mo. So
Pangatlo po, the sign that Emmanuel is the anchor of our hope is greatness of God's love. Amen po ba? Mahal tayo ng Diyos. Hindi mo tayo katabi, mahal ka ng Diyos. Kulang ba tayo minsan na pagmamahal? Mahal tayo ng Panginoon. Ano na yan? Kung meron man din nabibigay ng pagmamahal kay Rose sa misis ko, alam niya na mahal siya ng Diyos. At kulang din ako. Dahil hindi naman talaga pwedeng ibigay ng tao ang kabuuan ng pagmamahal niya sa isang tao. Kasi why? We are short. Kulang tayo ng pagmamahal. Saan tayo aasa ng pag-ibig? Sa pag-ibig ng Panginoon. And this is one of the sign of God that Emmanuel is the anchor of our hope, the greatness of His love. The greatness of God's love is unparalleled and boundless, demonstrated through His unwavering commitment to humanity despite our sin and shortcomings. Ano sabi sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Pinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So this sacrificial love is rooted in His mercy, grace, and desire for a restored relationship with us. Saan ba nagmumula ang pag-ibig ng Diyos? Sa kanyang kahabagan sa atin. Doon nagmumula ang pag-ibig ng Diyos. Kasi alam niya wala tayong magagawa. Amen? At dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, yun ang nagtulak para gumawa siya ng paraan at mapalapit tayo sa Diyos. That is the sign that Emmanuel is our anchor. Ano sabi doon sa Romans chapter 8 verse 37 and 39? No, sabi ng Bible, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Grabe! Through Him. Sabi ng Bible, we are more than conquerors. Now, Christians are more than conquerors. Bakit? May umibig na sa'yo. May nagmahal sa'yo. At yung pagmamahal na yan is a protection of God para sa atin. Ang tanong, naris mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Because God's love is God's protection. And verse 30 said, for I am convinced, sabi na ko sa Paul, neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, or any powers, neither the heights or depths, or anything else in all creations, ito matindi, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. No power under heavens and earth just makapaghihiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya minsan wala na sabihin na hindi tayo mahal ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Huwag nating paniwalain ating mga sarili na hindi tayo mahal ng Diyos. That is a lie. Isa po yung kasinungalingan na gawa ng kaaway na hindi ka mahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi niya sinusukat sa sitwasyon ng buhay mo at kung ano ang meron ka at kung ano ang ginagawa mo. Nasusukat ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na sinabi niya. Amen? That's why we need to have faith first. And the last but not the least, the end is new hope through Christ. Alam ko nung pumunta kayo ng Korea, nagkaroon kayo ng panibagong pag-asa. Amen ba? Yes. Pag-aaral ko na yung mga anak ko. Yes. Makapag-iipon na ako ng magandang pera. Yes. Makapagbibigay na ako ng konti kaganda ng ekonomiya sa aking pamilya. Hope po yun eh.
Pero nang tumagal, nagreklamo na tayo, di ba? Pero na naman, naubos mo yung pinadala ko. Parang gano'n, di ba? Anak ko, makakarinig mo kayo dyan, di ba? Di ba? Para bang, di ba pwede mag-discarte mo na kayo dyan ng kaunting pambili. Di ba? Di ba? Pero samantalang pag unang pupunta na pala, yes. No? It's a place of bread and battle, di ba? Wow, talagang nandiyan na, di ba? Laki ng sweldo, matawag padala. Pero lumipas ang 5 taon, parang yung hope na yon na burden, di ba? Parang pag yung ayaw mo na magbasa ng text, di ba? Ng mga messages, di ba? Parang ayaw mo na magbasa na mga kumusta ka na, pare, mare, di ba? Parang ayaw mo na basahin. Nasaan na yung hope? Di ba? Pero you know what? Ito sabi ng Panginoon, we have new hope through our Lord Jesus Christ. Amen? Mas pagpapalain pa ng Panginoon kung ano yung ginagawa mo. Through Christ, we experience new hope. A hope that transforms our life and renew our heart. Ito yung magandang pag-asa na meron sa Panginoon. Babaguhin niya ang ating puso at babaguhin niya ang ating buhay. Diba sabi nga, if I change, sabi nga diba, everything will change. Sabihin, para pala magbago ang isang tao, ikaw pala munang dapat magbago. Amen po ba? Sabi mo sa tayo katabi, magbabago na ako. Sabi mo katabi, magbabago na ako, di ba? Ako pala yung solusyon para magbago ang mga tao, diba? Ito unahin mo sa sarili ko. Amen po ba? If I change, everything will change. Yan ang gandang, yan yung bagong pag-asa natin sa Panginoon. Magbibigay siya ng panibagong kaisipan, panibagong puso, panibagong desire para mas makilala ng mas maliwanag, ng mas malalim ang kanyang layunin sa ating buhay. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7 said, it is written, therefore, if anyone is in Christ, is then a new creation. The new has come and the old has gone. Kumbaga, walang hanggang upgrade ang ginagawa ng Lord sa buhay natin. Amen ba? Ngayon, merong S24 battle age, di ba? Abang natin next year, meron ng S25. Sabihin, wala na, di ba? Yung 24, kasi 2025 na, di ba? Unti-unti na siyang nalulun. Di ba? Kaya mahirap talaga minsan pag medyo sa mundo tayo na umaasa ng mga pagbabago, di ba? Kaya sa ating gobyerno, di ba? Kaya sa ating gobyerno, ang hirap, di ba? Ating gobyerno. Diba? Tingnan natin yung ating mga, katalino pa naman natin mga tao, ng mga ating mga leader. Pero para sila mismo nilang kakaintindihan. Diba? Pawala na naman pera ng PhilHealth. Wala na. Diba? Para wala tayong ano ba yan? Diba? Sino po nakapaghuhulog sa PhilHealth? Diba? Ano ba yan? Diba? Ano parang hindi man lang nila binigyan ng puwang yung paghihirap ng mga OFW. Ganun na magbalita. Wala nang pera sa PhilHealth. Hopeless. But don't worry. Normal na yan sa mundong ito. Amen? Normal na yan ang ganyang kalakaran sa mundong iba. But don't worry. We have Christ. Amen? Kaya lagi tayong bagong pag-asa sa Diyos. Hindi mo magbigay ng mundong ito ang pag-asa na gusto natin. Don't worry. Ibibigay yan ni Kristo. Amen po ba? Lagi pala pa ng Panginoon. Sige po. Praise the Lord. And so doon, this signifies a fresh beginning from the burden of sin and weight of the past failure. Talagang pagkakain ng Panginoon ang buhay natin. Kasi bakit? Masarap talaga pag yung pag-asa natin nakatungtong sa totoong magbibigay ng pag-asa. Sa totoong gagawa nito. In Jesus, we find forgiveness, healing, and purpose, offering a future filled with peace and promise. His resurrection gives us assurance that death does not have the final word. Through Him, we have hope of eternal life. New hope through Christ bring restoration, joy, certainty of God's presence in every aspect of our life. Kaya nga siya, Emmanuel. God is with us. Ano sabi sa Hebrews chapter 6, verse 19 said, we have this hope and anchor for the soul,
firm and secure. Kaya pag tayo minsan sinusubok ng mga sitwasyon, look at upon Jesus. Bibigyan ng bagong pag-asa sa ating buhay. So Matthew chapter 1 verse 22 reveals the profound truth that Jesus' birth is the fulfillment of God's promise to be with us. The name Emmanuel, meaning God is God with us, is not just a title, but a declaration of divine presence and intervention in our life. Hindi lang sa sinabi na God is with us. No, it's not a title. It is a divine, a real presence of God sa mga sumasampalataya sa Kanya. Na pag ikaw ay napagod na sa buhay, sabihin mo lang, God is with me. God is my ally. Lord, pagod na ako. Sabi ni Lord, okay, ako naman ang maghahakbang. Di ba? Yung the footprints of the sun, di ba? Alam niyo yung illustration na yun, di ba? Nauna, nakita niya apat yung prints. Ang bandang huli, sabi niya, Lord, nasaan ka na? Ba't ako na lang yung naglalakad? Sabi ni Lord, hindi. Ako yun. Kasi binit-bit na kita eh. Wala ka na eh. Pagod ka na eh. You want to rest in the arms of God? Come on. Cast your burden upon Him. Diba? Sabi ng Bible, di ba? Cast your cares to the Lord. Ano sabi niya? Because He will care for you. Kasi minsan yung mga cares natin, talagang kinikare pa natin. Diba? Kaya tayo nahihirapan to. Diba? Sabi na Lord, ibigay mo sa akin. Why? Because I care for you. Cast for you all your anxiety to the Lord. Why? Because He cares for you. He is the Emmanuel. God is with us. Through Christ, God entered our world, beginning hope, salvation, and closeness. As we reflect this truth, that we remind us that God is never distant or absent, but always present in every circumstance. May this truth empower us to live with confidence, knowing that Emmanuel is with us in every step of our way. Paglabas natin mamaya sa lugar na ito, grabe, Lord, you are with me. Hindi ko kaya yung laban, pero kaya mo. Because you are with me. Kasi bakit? Para gusto ni Lord na God is want to be with us. Ano yung reason? Kasi bakit? Gusto patunayan ni Lord ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Marami siyang gustong ipakita. Marami siyang gustong iparealize sa'yo kung sino siya sa buhay mo. Kaya allow God to be with us in our life, in our family, in everything we do. Allow God that He is our Emmanuel. Amen po ba? Amen. So let's stand up, let's pray. Hallelujah. Pwede natin kantahin yung Ikaw ang tunay na Diyos. Samahan po ako ng mga worship leader. And as we pray, as we declare that God is the Emmanuel, let's sing the song. At mga mensahe ito ay nag-remind sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon. Let us worship the Lord God and continue na maghari sa buhay natin. Hallelujah. Sing the song.